Okay po, ang daming may ganitong problema. Kasama ako dito. May heartburn, laging problema ko yan. Gastric reflux, pag kumain, nangangasim. Diba? GERD, yan ang mga gastric reflux disease. Acidic, maasim. Yung iba naman, may gastritis. May gasgas na yung sikmura. Lagi na mahapdi sikmura. At yung iba, yung mas malala, ulcer. Pag sinabing ulcer, parang may uka na yung stomach lining. Yan ang medyo mas delikado, pwedeng dumugo. Sinisilip pa nga yan, gastroscopy. Actually, dati nagawa na ako nung scope. Nakita parang gas-gas, the usual. So, ano ang lunas natin dito? Anong pwede bang home remedy na kung pwede nga, hindi na lang iinom ng gamot? Pero syempre, ang disclaimer ko, punta kayo sa doktor nyo, gastroenterologist. Yung sa akin, home remedy lang. Kasi para sa akin, na-try ko na rin yung gamot Like sa mga heartburn, sa mga acidic. Usually yung gamot, sandali lang epekto, tsaka hindi rin ganun kaganda yung epekto sa akin. Parang nandun pa rin yung sintomas. Para sa mga ganitong sakit, kung hindi naman malala, heartburn, acidic, gastric reflux, mas maganda sa akin yung lifestyle change. Sa lifestyle change lang, pwedeng gumaling kayo dito, makontrol itong mga sintomas, hindi na uminom ng gamot. Mas maganda pa. Parang ako, puro home remedies lang ginagawa ko dito. Sintomas, usually, mahapdi dito sa sikmura. Mahapdi siya, maasim, tapos umaakyat dito. Paghiga mo, parang acidic ka. Minsan nga pa, nakatulog ako ng mga 10 minutes, magigising ako, mauubo ako. Mauubo ka kasi may parang acid yun Kala mo plema, nauubo ka pero walang plema. Pero masakit lang dito. Lagi ka ng ehem. Tapos parang mapakla. Minsan yung boses mo parang medyo paus ka sa umaga. Pwede yan. Pag umakyat pa nga yung acid sa bibig, pangit ang lasa, yung iba nasisira pa yung ipin. Ayaw natin maggasgas yung sikmura. So tuturo ko ano yung mga pagkaing dapat iwasan, medyo bawal kainin. Ano naman yung pagkain dapat gawin? Lifestyle change muna. Pinakamandali kasi lifestyle change Unang-una, dapat maluwag yung mga baro at pantalon ninyo. Pati underwear maluwag. Kasi pag masikip yan, masikip ang pants mo, gusto mo 32 laging waist, masikip yung underwear, payo nga ni Dr. Katigo, dapat one size bigger. Pag underwear mo small, bili ka medium. Kung medium, kailangan large. Para mas maluwag, mas hindi naipit ang tiyan. Kasi pag ipit ang tiyan, o malaki ang tiyan, o overweight, parang napipiga yung tiyan Tapos, pagkain mo, lumalabas yung acid. Diba? Mas mataba, mas masikip ang pantalon, mas hindi maganda. Mas maganda, mas payat, at mas maluwag. Diba? Maraming na ngayon nabibili na may garter. Yung sa underwear na maluwag, yun din, para hindi rin maipit ang tiyan, pero may added benefit yung maluwag na underwear. Sa babae, less vaginal infection. Sa lalaki, more sperm count. Kasi pag masikip daw yung mga shorts, yung mga brief, pwedeng uminit yung sa balls ng lalaki, nababawasan yung sperm count. So, maluwag ang pants. Next, ang kain natin dapat, kasama ako dito, pa konti-konti. Hindi ka pwede kumain ng 2 platong kanin, ang daming ulam, kasabayan mo pa maraming tubig. Healthy ang tubig, pero pag sinabay mo pa yung tubig, maraming prutas, parang overload aapaw. Diba? Tsaka tataba ka, ma-expand lang yung tiyan mo. Pag nasanay ka sa 2 platong kanin, kailangan mo lagi kumain ng 2 platong kanin or else hindi ka mabubusog. Ako, sinasanay ko sarili ko, half cup rice. So, half cup rice, tapos yung ulam medyo marami-rami. Pag nasanay yung tiyan mo sa konting pagkain, lagi ka na mabilis mabusog. So, konti lang kainin mo, busog ka na. Pag kumain ako 1 cup ng rice, parang bondat na bondat. Kasi nga, yung tiyan mo parang lumiliit Nasasanay na siya sa mas konting pagkain. Yan din sa GERD, yan din sa nagpapapayat. So, pag konti kinakain mo, mas di aapaw yan. Tapos, bagong kain, bawal humiga. Di ba?
Lalo na sa gabi, pag matutulog ka, alas 10 ng gabi ang tulog mo, hindi ka na pwede kumain ng 9 p.m. o 8 p.m. 2 hours lang yun eh. Ang kain ko nga, mga 6 eh. 6 p.m. pinakamatagal kain ko, tapos tulog ko 10. Ako nga, 4 hours before sleeping, wala nang laman ng tiyan. Sinasabayan ko pa ng lakad-lakad mula 6 to 10 p.m. Kasi pag nakaupo ka o nakatayo ka, mas may gravity, mas gagalaw yung bituka, mas mabilis mawala yung kinain mo. Ayaw mo yung kinain mo nasa tiyan pa. Gaano katagal yung mga kinain natin? So, kinain natin, parang nadurog na yan dito sa tiyan. Mananatili yan, average 4 hours. Okay? Pero, pag naglalakad ka at yung kinain mo, mga gulay, kanin lang, mabilis mawala. Di ba? Pero pag kinain mo, oily, chicharon bulaklak, chicharon, fast food, lechon, taba, o mga fried chicken, french fries na oily. Pag oily ang kinain mo, hindi lang 4 hours. Matagal manatili sa tiyan yung oily foods. Kaya mas mabilis ka ma-heartburn. Okay? So, yan ang mga tips. Huwag agad hihiga. Small meals, relax lang pagkain, wala masyadong iniisip. Tapos, tsaka dapat tubig pala ng tubig. Ako, every 15 to 30 minutes, konting lagok ng tubig kasi yung acid umakyat eh. Lumuluwag yung sphincter natin. Meron tayo parang isang sphincter dito, lower esophageal sphincter. Pag lumuwag yan, siguro tumatanda, lumuluwag, mas umakyat yung kinain. Kaya lagi ako uminom ng tubig, tubig lang, hindi soft drinks, hindi kape, para lang mahugasan yung acid dito. Maraming singers hindi na makabirit. Tingnan mo, I think sila mismo mga sikat na singer, post nila social media. Hindi na sila makabirit kasi may GERD sila. Yung mga singers natin, tingnan nyo, marami sa kanila, sabi niya, hindi na ako nagko-concert nag-GERD na ako. Nasira na yung vocal cords ko. Yan din kasi ang problema. So, ano yung mga pagkaing iiwasan muna natin bago doon sa mga kakainin? Sa iiwasan, number 1, alak. Alak kasi nakaka-irritate ng tiyan. Lalo na walang laman ng tiyan, inom ka ng alak. Hard drinks, nako baka mabutas ang tiyan mo. Tataba ka pa. Oh, di ba? So, hindi po maganda to. Number 2, ito medyo controversial, kape. Okay, pwede ba ang kape? Bawal ba ang kape? Actually, sa pag-aaral, ang kape medyo acidic eh. Nagkokos ng acid. Pero depende sa inyo. Kung yung kape nyo naman malabnaw lang, like si Doc Lisa, kung magkape, sobra labnaw. 'Di ba? So, kung malabnaw lang siya, black coffee lang siya, sa tingin ko wala namang kaso. Pero kung matapang yung kape mo masyado, baka lang magtaas yung acid production. So, tansyahin nyo. Kung feeling nyo sa kape hindi okay, di wag na lang, di ba? Number 3, ito kinakain ko minsan sa gabi, chocolate. Di ba, mahilig kayo sa chocolate. Pero maliit lang kinakain ko. Napapansin ko, pag kumain ako ng chocolate, kahit dark chocolate pa siya, parang acidic sa gabi. Oh, parang acidic siya eh. Oh, tapos may pag-aaral nga, chocolate can increase stomach acid production. Nagtitrigger pa siya ng reflux symptoms. So, nasa sa inyo. Siguro, yung mga alanganin na pagkain, itong mga kape, itong mga chocolate, yung mga yan, mamaya, kukwento ko pa yung mga iba, wag na lang sa gabi. Kasi gabi, hihiga ka na eh. Hindi ka makakatulog, ma-insomnia ka. Gusto mo, kainin mo tanghali o kape sa umaga, at least nakaupo ka, medyo makokontrol mo yung reflux mo. Or pag nagkape ka, sabayan mo sa basong tubig. May mga karne na very oily, na nakaka-GERD, nakaka-acidic din. Anong mga oily foods? Oily meat, di ba? Yung mga pepperoni, alam niyo, mga pepperoni sa pizza, maraming mantika, matataba na karne, di ba? O hotdog, nasa sa inyo. Kung, basta itong mga seasoned, processed meat, di ba? Yung mga salami, mga ham, oily, minsan nakaka-GERD. Isa pa, yung mga dressing, yung mga ranch dressing, yung mga oily dressing,
yung mga yung gravy na maraming mantika. May mga gravy na mamantika, medyo mas masakit sa tiyan eh. Okay? Salad dressing na oily. So, timplahin nyo. Next na bawal o dapat iwasan, very spicy foods. 'Di ba? Sili. 'Di ba? Sili healthy pero yung talagang chili, black pepper, 'di ba? Yung sobrang anghang, 'di ba? Mahapdi yan, 'di ba? Pagkain mo pa lang. Actually, 'di ba, may mga chili na challenge yung kinakain nila. May na-hospital yung kakain ng maraming sili, sasabayan ng tubig. Napapaso to, gas-gas to. Kasi meron siyang panggas-gas na component, yung capsaicin. Capsaicin, matapang yun eh. So, yung mga may ulcer na, iwas tayo sa sobrang anghang. Okay, ako kumakain ako ng maanghang konti sa paksiw, gusto ko, may tanim akong sili dito. Pero sa tanghali. Tsaka yung tanim namin maganda. Pag bata pa yung sili mo, hindi siya maanghang. Bata pa. Pero pag matanda na yung tanim mo, umaanghang siya. So, pinipili ko yung bata pa. Tsaka yung green siya. Salty foods, iwas din. Kasi isang cause ng ulcer, itong Helicobacter pylori. Isip niyo, ulcer yan, di ba? Hindi ka kumakain, stress ka. Pero ayon sa pag-aaral, kung may uka na yung tiyan, isang cause nito ay may bacteria sa tiyan. Ang pangalan ng bacteria, Helicobacter pylori. Kaya ang salty foods, junk foods, medyo nakakadami nitong Helicobacter pylori. Kaya ayaw natin to. Yun naiiwasan natin. Okay? So, yan yung mga iiwasang pagkain, spicy, chocolate, at mga oily foods, mga alcohol, at iba pa. Ano naman ngayon yung pagkaing lunas na itong lunas ko talaga na pwede nga walang gamot para sa akin eh. So para sa akin, ang lunas ko talaga tubig, 'di ba? Tubig, hot water lang, mahapdi ang tiyan. Pero ang tubig ko hindi yung 2 basong inom konti lang, mga 3-4 na lagok sa isang baso, siguro 1/4 lang, konti lang. O hot water lang, tapos mamaya pahinga na. After 15 minutes, hot water na naman, konti, ayan. Para lang mahugasan yung tiyan natin. Yan ang maganda. Para yung acid lang, malinis lang siya. Kasi acid yan matindi ang hydrochloric acid. So ano to mga pag-aaral? Bukod sa tubig, pwede daw cabbage, repolyo. Or yung mga cabbage juice, mga vegetable juice. Di ba? Minsan may nagbebenta niyan. Cabbage juice, pipino juice. Kasi ang gulay, maganda sa may satyan. Bakit maganda ang gulay? Unang-una, hindi acidic ang gulay. Ang maganda sa gulay, mataas ang fiber. 'Di ba? Ang fiber gulay, 'di ba? Parang maraming fiber, gustong-gusto ng tiyan. Kasi pag maraming fiber, maganda ang galaw sa kumbaga sa may volume May volume, 'di ba? Kumain ka ng kangkong, 2 tasa, may volume 'yan 'di ba? Maraming fiber 'yan. Tuloy-tuloy 'yan. Pag dumumi ka, tuloy-tuloy ang traffic, lalabas. Pero pag kinain mo 2-4 na pork chop, hindi ka naggulay, ang mangyayari sa pork chop, pag nakain mo, titigas siya. Titigas. Walang fiber, konti lang fiber. So pagkain mo nito, pagdating sa dumi, ang tigas. Kaya paglabas sa puwet natin, almoranas ang labas, di ba? Ang hapdi, ang laki. Diba? So, pero kung maraming gulay, kita mo, ang dumi mo, green. May fiber ka pa makikita. So, cabbage, repolyo, maganda. Broccoli, yan mga cauliflower, diba? Kangkong, okra, pwede rin. Maganda okra. Okra, maganda sa tiyan. Yung malapot na malauhog, maganda yan. Mucilage ang tawag dun sa okra, maganda rin yun. Another makakatulong sa hyperacidity, GERD at ulcer ay probiotics. Ang probiotics, isang supplement siya. Hindi ko ini-endorse. Wala naman akong brand na ini-endorse. Pero probiotic, ang daming klase. Ito yung mga good bacteria. Pero itong good bacteria, not enough yung nasa Yakult,
o nasa yogurt, okay lang gusto nyo uminom. Hindi ko in-endorse, matamis kasi. Yakult, matamis. Pero meron siyang good bacteria. Pero itong probiotic supplement, million at billion ang laman. Merong mga 1 billion, 5 billion. Mahal lang to. Actually, uminom ako nito dati. Kaya lang mahal. So, probiotics, i-check nyo sa doktor nyo, i-check nyo sa research nyo. Maraming pag-aaral ang probiotics. Supplement, maganda sa tiyan. Okay? May problema sa irritable bowel, may ulcer. Kasi good bacteria ang binilalagay niya panlaban sa bad bacteria. Merong pagkain na parang probiotic, yung mga kimchi, kailang maanghang naman to. Diba? Mga fermented, yung mga kefir, pero wala tayo nito eh. Oo. Yogurt, pwede din, pero medyo matamis ang yogurt. Yogurt natin kasi flavored yogurt na eh. Baka tumaba tayo. So, yung probiotic, kung talagang itry nyo, maganda siya. Number 3, ito favorite ko sa lahat, na home remedy ko, saging. Saging, pinakamaganda sa GERD, sa ulcer, hyperacidity. Pero hindi isang buong saging, kalahati lang. Gusto ko lakatan. Pwede rin latundan, lakatan. Saba, mahirap kumain ng saba, niluluto pa eh. Hindi siya turon na, hindi siya banana Q, saging lang mismo. Wag din hilaw. Pag hilaw na saging, masakit sa tiyan. So, hinog na hinog lang, sakto lang yung hinog. Ang saging, meron siyang flavonoid, antioxidant, leucocyanidin. Ang pangalan nito, pinapadami niya yung mucus production, yung tapal ng sikmura, pinapadami ng saging. Nababawasan niya yung acidic, pati sintomas ng ulcer, nababawasan niya. Texture lang ng saging. Tingnan mo yung saging, di ba? Para siyang malambot, di ba? Na tapal. Kaya pag kinain mo yan, tumapal yan sa tiyan mo, kalmado yung tiyan mo. Di ba? Kaya yung mga athlete, saging. Tsaka saging, busog ka. Grapes, kumain ka ng 10 grapes, hindi ka pa rin busog. So, kumain ka ng orange. Pwede. Kumain ka ng pakwan. Pakwan, parang tubig lang, di ba? Pero pag saging ang kinain mo, parang parang lugaw. So, tatapal yan sa tiyan, kalmado ang tiyan. Kaya lagi ako may saging. Bago, pag nagising ako madaling araw, nagutom ako, saging agad. Marami nga mga pag-aaral na pinapakita nila. How to treat stomach ulcer naturally with bananas. Number 4, chamomile tea. Chamomile tea, napakaganda. Okay? Lagi ako may chamomile tea, kahit anong supermarket. Chamomile, bawas stress, bawas anxiety, tsaka pag mainit to, bawas spasm. Bawal din pala malamig. Okay? Subukan nyo, minom kayo ng sobrang lamig na tubig. Tapos, masakit ang tiyan mo, tingnan mo. Kasi pag malamig, maninigas ang muscle. Ano ba ang tiyan natin at esophagus? Muscle yan eh. Muscle. So, pag malamig, titigas siya. Medyo parang magka-cramp siya na hindi maganda pakiramdam. Pero kung mainit, hot water, kalmado ang tiyan. Lagyan mo pa chamomile tea, maganda. Kung walang pambili ng chamomile tea, hot water na lang. Pero chamomile tea, bawas anxiety, bawas spasm, maganda rin na may anti-ulcer properties. Pero maliliit lang yung pag-aaral. Next, turmeric, luyang dilaw, or salabat, pwede rin. Huwag lang matapang na salabat. Yung iba gumawa ng salabat na matapang, sakit yun sa tiyan. So, yung tama lang, huwag lang masyado matapang. Mild lang, konting salabat, para sa boses, tsaka pampakalma ng tiyan. Honey, may pag-aaral, maraming pag-aaral ang honey. Imbis na asukal, pwede honey. Pero ang problema ko lang sa honey, syempre, sugar pa rin siya, di ba? Nakakataba pa rin, di ba? Calories pa rin kung nagpapapaya tayo. At least saging, busog ka, honey, hindi ka mabubusog. Pero healthy naman ang honey. Basta yung safe lang. Number 7, ito hindi ko pa natatry pero maraming medical studies, aloe vera. Aloe vera di daw, kalma rin daw ang tiyan. May konting pag-aaral. Garlic, ito medyo controversial garlic.
Garlic kasi, maganda ang bawang, di ba? Bawang para sa high blood, may tulong konting tulong. Sa cholesterol, may tulong. Garlic, may antibacterial property. Pinapatay niya yung bacteria sa tiyan, yung sinabi ko nga Helicobacter pylori, nagkakos ng ulcer. Pero yung garlic, dapat siguro 1-2 butil lang at medyo luto. Huwag sunog, pero huwag din hilaw. Hilaw sana, maganda, malakas epekto. Pero, ang hilaw na garlic, mahapdi sa tiyan. Mahapdi eh. Huwag nga masyadong spicy eh. So, pag garlic, sama mo sa pagkain, mas luto, okay lang. May tulong konti. Lean protein, isda, pwede, karne, wag lang matataba. Carbohydrates, kanin, tinapay, lugaw, yung kalmado yung tiyan mo. Okay naman yan. Pero hindi naman pwede puro kanin. Kailangan may laman din konti. Tulad sinabi ko, yung tubig. And lastly, yung gatas. Okay? Controversial yung gatas. Dati, lumang panahon, pinapainom ng gatas, di ba? Bago matulog, warm milk. Pwede siguro sa bata, gatas. Yung iba, pag gatas, kalmado yung tiyan. Pero sa akin, di ako pwede ng gatas. Eh. May lactose intolerance ako. Pag naggatas ako, ma-LBM talaga ako. O, kaya pag kayo nagagatas na kahit yung mga ice cream, di ako pwede dyan. Merong konting pag-aaral yung gatas ngayon, more doon sa iiwasan. Kasi nakita nila yung gatas, nakakataas din daw ng acid production. Pero, depende sa inyo. Depende sa inyo. Sabi nga ng isang magaling na gastroenterologist, sila pupuntahan nyo, ang tiyan daw natin ay as tolerated. Yan ang magandang advice niya eh. Dr. Venancio Gloria, pagkilala niyo, Manila Doctors Hospital, gastro. Sabi niya, ang tiyan natin as tolerated. Ibig sabihin, kung kaya ng tiyan mo, matibay ang tiyan mo, sige, tolerate, kaya kainin, yan ang hilig mo. Pero itong mga payo natin, for the general population. Sa akin, yan ang mga ayaw ko, gatas, chips, taco chips, hindi ako mga tortilla, nako, makulutyan ko dyan. Junk food, hindi ako pwede dyan. Diba? So, depende yan sa inyo. So, pag tingin nyo okay naman sa inyo itong pagkain, di mas itry nyo. Pero yun na nga payo natin, saging, mas nakaka-relax, mga gulay, pwede yan, probiotics, chamomile tea, tapos yung mga carbohydrates, saka less fatty meat. Okay? Share po natin sa ating kababayan. Kailan pupunta sa doktor? Pupunta sa doktor pag sobrang nasakit ang tiyan. Or kung ang dumi mo maitim, parang dinuguan. Pag ang dumi mo itim, parang dinuguan, may dugo yun galing sa sikmura. Okay? Pag ang dumi maitim, ibig sabihin yung dugo galing sa sikmura, yung dugo nagmix sa acid ng itim. Pag ang dumi mo, may pulang dugo, fresh blood, usually hindi galing sa sikmura. Ano yun? Almoranas o sa colon. Papacheck din tayo sa colon. So, yun mga symptoms. Maitim, o baka maraming dugo, kailangan magpacheck. O pag suka, meron ba? Sumusuka, may dugo eh. O may ulcer na bleeding ulcer o anemic. Pero birang-bira lang naman to. With this home remedy, sa tingin ko, for 99% ng kababayan natin nakikinig ngayon, pwede naman gumaling dito. Yung mga gamot sa ulcer, okay ba? Hindi. Okay naman kung gusto nyo inumin. Pero sa akin, na-try ko na lahat to. Yung mga ranitidine, omeprazole, esomeprazole. Maiinom mo lang yan mga 1 week, 2 weeks maximum. Hindi mo naman maiinom ng 1 taon. Hindi rin maganda kung 1 taon. Hindi rin maganda. So, if ever, 1 week, 2 weeks, nireseta ng doktor, tapos dito na tayo sa home remedies. Kasi itong home remedies natin, walang side effect at pwede siya panghabang buhay. Salamat po. Share po natin.